Pansin niyang may babaeng naunang nagtanggal ng takong at Amerikana, maayos na inilapag sa platform. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya. Pagharap ng babae, nagulat siya, kamukhang kamukha niya ito. Walang pag-aalinlangan, tumakbo ang babae patungo sa paparating na tren. Kitang-kita ni Sarah ang kanyang pagkamatay. Pagtingin sa mga iniwang gamit, isang sakim na ideya ang pumasok sa isip niya. Nang walang nakatingin, dinampot niya ang bag at tumakbo sa banyo para suriin ito. May dalawang cellphone, isa pula, isa itim, at maraming pera. Kinuha niya ang lisensya at nakita ang tirahan ng babae. Sa litrato, kamukha niya ito. Kasama rin sa bag ang susi ng bahay. Muling sumagi sa isip niya ang mas sakim na plano. Pinuntahan niya ang address at ginamit ang susi para pumasok. Sinigurado niyang walang tao bago maglibot sa bahay. Dahil sa mga panlalaking damit sa aparador, inisip niyang may nobyong Paul si Beth. Isang sulat sa ref ang nagsasabing wala si Paul hanggang Sabado. Lalo siyang kumalma. Matapos halugugin ang bahay, natagpuan niya ang bank book na may $75,000. Tinawagan niya ang kapatid. Balak nilang kunin ang pera at tumakas kasama ang anak niya. Pero pinakalma siya ng kapatid. Kung malalaman ng publiko ang tungkol sa pagkamatay ni Beth, babagsak ang plano niya. Biglang lumabas sa TV ang balita, sadyang itinago ang impormasyon tungkol kay Beth. Agad siyang nakaisip ng mas matalinong plano. Una, dinmagnetize niya ang bank card sa pinto ng ref. Pinag-aralan din niyang gayahin ang pirma sa lisensya. Pinanood niya ang mga home video ni Beth para matutunan ang paraan ng pagsasalita nito. Matapos magbihis gaya ni Beth, pumunta siya sa bangko. Nang malaman ng manager na sira ang card, inalok siya nitong kumuha ng bago. Naglabas siya ng susi at tinanong siya ng manager kung gusto niyang buksan ang safety deposit box niya. Doon niya nalaman na may ganito pala si Beth. Matapos ayusin ang bagong card, binuksan niya ang deposit box. Sa pag-asang may mahahalagang gamit sa loob. 3 birth certificates lang ang kanyang natagpuan.